pagdating sa ating Tagalog na pagsampa. Okay. Okay. Darating ang oras po, magkakaroon na po tayong maraming service. Okay, abangan nyo in the future. Okay lang yung future na yun. Abangan. Abangan. Kakaroon tayo ng English service, magkakaroon tayo ng Tagalog service, magkakaroon tayo ng Spanish service. Okay. Sino excited doon? Yes! Tingnan yun, di ba? Marami kasi hindi na tayo kasya. Tapos may mga kanuna tayong kasama, may mga foreign, may mga foreigner na tayong kasama. Excited ba kayo doon? Diba? So, tanong mo katabi mo, nakikita mo ba sarili mo doon, di ba? Okay, isang araw, magkakaroon mo doon. Dumating na po yung pagkakataon na may mga kasama tayo dito na foreigner. Si Yuka, yung ating kaibigan na Hapon, saka si Kylie, ating kaibigan na Australian. Tawag dito, malaki po yung chance na yung kaibigan ni Kylie ay pupunta dito. So, another Australian. So, medyo di-ready na kayo ng tissue. Ulit, okay? Yung mga jokes na ka-translate sa English. The confusing Carabao. Ganyan, okay. So, ano yung confusing Carabao? Please ask si Kuya Jason. Ayan. Ano yung Tagalog na biro, translate sa English, iba yung dating sa Australian. Okay? So, ngayon, next Sunday, magkakaroon tayo ulit. Or for the second Sunday, English service tayo. Na naman, okay? So, ngayon wala tayong bisita, pero mag-i-English pa rin tayo. Okay na ba yun? Okay lang po. Okay, so pagbigyan nyo na kami, praktisa na lang namin kayo. Okay na? Pagbigyan nyo na kami. Okay, minsan na kami mag-English eh. No? Puro tayo Tagalog eh. Hindi, pero honestly, kasi we are believing na yung simbahan natin, tayo, tingnan mo yung katabi mo, hindi pang-local yan. Sabi mo, hindi ka local. Ayan, hindi local, di ba? Hindi na tayo pang-domestic. Okay? We are called international. International, di ba? International. We are called international. So sabi mo sa katabi mo, pang-international ka. Okay? Naniniwala ba kayo pang-international yan? Yung pang-kumukha na yan? Naniniwala kayo? Pang-worldwide yan? Di ba? Pang-global yan? So, honestly speaking, that is my prayer. One day, wala tayo dito sa Denver Street. One day, meron tayo sa Denver, Colorado, USA. Kasi nasa Denver Street tayo ngayon eh. One day. So, magkakaroon tayo ng Facebook, di ba? Now, before and after. Before and now. Before, Denver Street. Denver, Colorado. So, abangan niyo yan. Sino kaya yung pupunta doon? Sino kaya? Okay. Siyempre, meron doon. Hindi pa pwedeng mawala yung church dito. Sino kaya pupunta doon na, sino kaya magiging pastor ng Denver, Colorado na yan? Alright? Diba? So one day, hindi ka lang hanggang New York, Cubao. New York, Cubao, dito. Ayan, yung street yan. New York, Cubao yan. Hindi lang ka New York, Cubao. Talagang makikita mo sarili mo sa New York. So, pa-picture ka na dyan, New York Street. Diba? That's one day. So, ano yung sabihin nun? Pag ang Lord nagbigay sa inyo ng vision, malaki, nakaka-overwhelm, nakakalula, na minsan parang ang hirap paniwalaan. Pag ang Panginoon nagbigay sa inyo ng isang panaginip, sobrang laki, na ikaw mismo sasabihin mo imposible. Okay? Pag masyadong maliit ang panaginip mo sa sarili mo, hindi galing sa Panginoon yan. Kung kaya mo siyang kunin, for example, kaya mo maging gwapo at maganda ng pusang loob, kaya mo ba hindi? Kaya mo ba hindi? Kailangan mo ba ng effort? Kailangan mo ba ng tulong ng iba? Diba? Kailangan mo ba ng tulong ng Lord para umayos? Diba? Hindi naman siguro, di ba? Kaya mo nang magsuklay, kaya mo mag-ayos. So hindi mo kailangan yun. Ibig sabihin, kung ang dream mo, maging pinakamagandang lalaki sa buong mundo, sa pinakamagandang babae sa buong mundo, na-achieve mo na. Okay, tapos na. Sa Lord, pag nagbigay ng dream, hindi lang pang sarili. Pag ang Diyos nagbigay ng dream, pangmaramihan. Sabi mo sa katabi, pangmaramihan. Pangmaramihan. May involved na ibang tao. So, today may pag-uusapan tayo. Isang bagay na napaka-crucial sa buhay Kristiyano. Sabi mo sa katabi mo, get ready. Yan, get ready. Medyo mag-i-enjoy lang ako ng konti sa preaching na to. Tawag dito, minsan, yung dream, ang laki, nakaka-overwhelm, pero sa totoo lang, exciting. Exciting one day, makita natin sarili natin nasa Kia Theater, nasa Araneta Coliseum, nasa Denver, Colorado. Exciting ba hindi? O kung ano man dream mo, tanongin mo katabi mo nga. Sige, tanongin mo katabi mo, anong dream mo? Yan. Tanongin mo katabi, anong dream mo? Yung dream. May dream ba? Okay. Exciting! Kasi minsan, kahit gano'n siya ka-exciting, aminin natin minsan yung mga problema, yung mga current na problema,
Problema sa pag-aaral, pamilya, trabaho, stress, di ba? Yung katabi mo, na-stress ka sa katabi mo, di ba? Ayan, no? So minsan, yung mga sobrang stress na yun, nagiging sagabal. Pagkasabi niya salitang sagabal. Sagabal. So tingnan mo yung katabi mo, sabihin mo, hindi ikaw yun. Okay. Pero sa totoo lang, kahit gaano kaganda ang isang dream, kahit gaano kaganda ang isang promise, pag nagkaroon ng any kind ng block o sagabal, minsan, nakakalimutan natin yung dreams o kaya promise ng Lord. Tama man. Promise ng Lord, one day is not good for a man to be alone. 60 years old ka na, wala pa rin. Sabi ng Lord, it's not good for you to be alone. Di ba? Babae ka, naubusan ka na ng kalendaryo. Ano gagawin mo? Hindi mo yung kalendaryo. Alam mo yung sabihin, sa mga hindi mo nakakaalam na naubos ng kalendaryo, ibig sabihin, no, magka 30 years old na. Kaya 31 na, wala ka pang boyfriend, o kaya wala pang nililigaw sa'yo, di ba? So, ano yung sabihin nun? Huwag ka mawala ng pag-asa, kasi ipapanganak pa lang. Okay. Ano po yun nun? Wala. Pamali, di ba? Amen ba? Amen. So, papanganak pa lang, okay. Ano po yun nun? Si Lord, laging on time. Sabi mo sa katabi mo on time. On time. Pero nangyayari minsan, bago ko bigay yung verse ko, nangyayari minsan, sa laki ng problema at sa laki ng hinaharap mong harang sa panaginip mo, nakakalimutan natin yung promise ng Lord. At minsan, nawawalan na tayo ng gana. Kasi ang tagal. Sinabi ni Lord, magkakabahay ka. Pag ilang 10 years na wala pang bahay. Diba? Sinabi ng Lord, mapopromote ka sa work mo. Diba? Lumipas na, gusto mo na umalis sa Jollibee, nandun ka pa rin. Diba? Ganon. Diba? Alis ka na. Sino ito nag-aantay pa rin hanggang ngayon ng promotion? Yung mga working. Hanggang ngayon, diba? Nag-aantay ka pa rin ng promotion. O, yung mga nag-aaral, sino nag-aantay pa rin ng promotion sa grades? Diba? Okay. Linawin natin. Ang promotion sa work sa promotion ng grade, dalawa yan. Galing sa Lord at galing sa iyo. Sabi sa kanabi, meron kang parte. Merong parte. So, ano na nangyayari? Dumarating yung time, nawawalan na yung apoy natin para magpatuloy. Dumarating yung time, nawawalan na yung passion natin na tibok parang ayoko na. Gusto ko na uminto. Tama mali. Sino dito, naranasan mo na napapagod ka na? Diba, napagod ka na, ayaw mo na magbasa ng Bible, ayaw mo na mag-pray, ayaw mo na mag-church, ayaw mo na mag-worship, ayaw mo na ganyan, ayaw mo na ganito, ayaw mo na magparamdam. Diba? Ganoon. Impulsive ka na. Ganoon. Diba? Parang, minsan, lalo na pagka may sinabi ka sa Panginoon na sinabi mo, Lord, di ko na gagawin. Tapos ginawa mo na naman. Sabi mo, ayoko na, hindi na ako mag-bullswing. Tapos ayaw mo yan, mag-bullswing ka ulit. Diba? Iyak-iyak ka pa. Diba? Marami ganun. Marami tayong sinasabi sa Lord. Ito yung sinasabi ko Amen. Diba? Amen ba? Amen! O, itotohanan na, reality. O, nung reality na, sabi, okay, sino dito gusto mahal si Lord? Amen! Sino dito gusto baguhin ng Lord? Amen! Sino dito magsisipag? Amen! Tapos pagka-uwi mo, pinagugas ka ng pinggan, nagkabug ka agad. Amen, amen, diba? Diba? So minsan, ang layo ng ginagawa natin sa sinasabi ng bibig natin. Tama mali? Tama! Diba? Madaling sabihin sa katabi, madaling mag-amen. Madaling mag-amen. Madaling magsabi, yes, I agree, and so on and so forth. Pero pag naharap ka na ng katotohanan, minsan mahirap magpapatuloy. Real talk. Tama mali? Diba? Minsan, bumagsak ka sa grade mo, sabihin mo, Lord, ayoko na mag-church. Diba? Bumagsak ka sa board, ayaw mo nang magparamdam. Diba? So, pinasted ka ng nililigawan mo, hindi ka lang, ayaw mo na. Diba? Wala na. Diba? Broken-hearted ka, galit ka sa buong mundo, pati church mo, galit ka. Diba? Ano yung sabihin nun? Kasi, minsan ganun tayo. Pero, may gusto ko ipakita sa inyo. Simulan natin doon sa Leviticus. Simulan natin doon. Parang i-open ko sa Leviticus. Ayan. 6:13. Yan, Tagalog na Tagalog. Okay. Leviticus 6:13. Parang gusto ko sa English muna. Sige, Tagalog na muna tayo. Okay. Sabi to,
patuloy na paniningasin ng apoy sa altar at huwag itong pabayaang mamatay. Sa English po, sa Leviticus 6:13, ang nakalagay dyan, don't let the fire in the altar, ano yan? Put out or, the fire must be kept burning on the altar continuously, it must not go out. So ano yung Tagalog? Tagalog ko. Okay, ito na, basahin natin ito, Leviticus 6:13, pakibasa, 1, 2, 3, go. The fire must be kept burning on the altar continuously. It must not go out. Okay, yung next. Yung sa Tagalog. Ito, basahin natin. 1, 2, 3. Patuloy na paniningasin ng apoy sa altar at huwag itong pabayaang mamatay. Panginoon, maraming salamat po. At ito napakasimpleng word, Lord. Marami pa po kami Bible verse mamaya, but we're asking, Lord, God, samahan na po dito kami sa pag-aaral na yung salita na ma-apply natin sa buhay namin. Whether first time kami dito or hindi. Nalalabas kami na may bagong apoy, may bagong pag-asa, may bagong liwanag. Salamat, Lord. Amen. Okay. So sabi dito, patuloy paningasin ng apoy sa altar at huwag itong papayaang mamatay. Ang book ng Leviticus ay isang libro sa Bible na pag binasa mo, it talks about instructions. Ano instructions? Instructions paano maging Levite. Kaya ang Leviticus. Ano yung mga Levite? Sila yung mga priests. Sila yung mga pare ng panahon na yun. Hindi yung pare na nagmimisa, ha? Linawin natin. Kasi ibig sabihin, tagapamagitan, tao, sa ng Diyos. Example, parang ako yung nagtuturo. Ganon ang ginagawa nila. Sa panahon nila, ng panahon ngayon, kailangan may mga tagapamagitan. Hindi ka pwede dumiretso sa Diyos. Kung meron kang gustong hingin at sabihin sa Lord, kailangan kunyari, ako yung Levite, kailangan kang pumunta sa akin, magbigay ka ng alay, tapos ako yung mag-aalay sa Lord in behalf of your prayer. So, sino masaya dito na hindi na natin kailangan yung ngayon? Pwede tayo dumiretso directly kay Lord. Amen ba? Di ba? Dahil sa ginawa ni Jesus. So, yung book ng Leviticus. So, meron dito sinasabing altar. Meron sa Bible, meron silang create na altar. Kung saan yung altar na yun, doon sila nag-o-offer ng offering. Ano yung meron doon sa offering? Imagine nyo ganito. Sino masaya sa ganito? Sa panahon, kunyari, panahon natin, yung panahon ng Leviticus, panahon ni Moses. Ganito sila mag-worship. Tayo nag-worship tayo, nakasay ng kamay, kumakanta, umaawit. Tama ba rin? Pray. Paano yung mga panahon na yun, may katay dito. So imagine niyo, sino na dito nakapunta sa katayan? Katayan ng baboy, katayan ng baka. Hindi totoo, hindi na nakakita. As in, nandun ka, as in, nakita mo yung ingay, nakita mo yung iyak, narinig mo yung iyak, narinig mo yung iyak, naamoy mo yung baho. Okay. Sa mga hindi pa nakakapunta sa butcher house, mabaho doon. Tapos pangalawa, madumi, kasi madugo. Natural. Sabi, may kinakatay mo walang dugo. Okay? Tapos imagine niyo. So, pag nag-worship sila, pag-aaralan niyo yung Biblia ng panahon na yun, merong specific instruction ng Lord paano ka pwede makalapit sa Kanya. Kailangan mo na sacrifice. Sabi mo sa katabi mo, sacrifice. So, example, meron ditong, tupa. Yung tupa, hindi lang nila gigilitan ng leg yan. Hindi lang nila tatanggalin ng dugo. Iiwain nila yan. Half. As in half. Tapos chachap-chapin. So imagine nyo parang may kinakapit talaga. Half. Tapos i-lay down yan. So imagine nyo ngayon, nag-worship tayo. Tapos pagka nahati na yan, yung may parte dyan May parte na tinatawag na wave offering. Ano yung gagawin sa wave offering? Kanyari, ito yung offering. Hawa ka kayo wave offering. Kasi gagawin, gagawin yan. So yung imagine nyo, may parte-parting dugo yun. Yung dugo, nagbibisawis kung saan-saan. Ito to. Ikaw nga lang, matapunan ka lang ng kung ano. Nag-iinarte na tayo Tama mali. Ito, dugo to. Huwag kaya ganun. So magdumi siya. Hindi, huwag niyang imagine na, riyan daw ka, huwag niyang imagine, ay, ganda naman din na mag-worship dati. Hindi, madumi siya. Madumi, madugo. Sino gusto ganung worship? Di ba? So, basta ba't ganun sila mag-worship? Kasi nahabol ng Lord yung dugo. Importante sa kanya yung dugo. Nung panahon na yun. So, mahabang turuan yan, ibang teaching yan. Pero, ang bottom line, pag nag-worship sila ng panahon na yun, gano'n sila mag-worship. Kailangan mayroong offering. Sabi mo sa pagkasabi ng salitang offering. Kailangan may salitang sacrifice. Sabi mo sa katabi mo, sacrifice. So, hindi ka pala pwede mag-worship nang walang offering, nang walang sacrifice. So,
Merong altar, kasabi sa altar, kailangan merong apoy doon na laging nakasindi sa altar na kahit kailanman hindi siya pwedeng mamatay. Ano yung apoy na yun? Ano yung altar na yan? At ano ang kinalaman sa buhay natin yan? Ready na ba kaya? Okay. Okay, point number 1. Hey, lahat ng tao merong altar sa buhay. Ano yun? Walang iba kundi ang puso mo. Tingnan mo yung katabi mo. Yung katabi mo may altar yan. Ang altar po, ano bang responsibility ng altar? Ang altar, doon mo minimit si Lord. Tama mali? Okay? Ang altar, hindi po yan yung nasa bahay nyo, tapos may naka-display. Nilagay lang natin yung altar. Tinawag lang natin siyang altar. Pero ang totoong altar ay isang lugar kung saan mo minimit ang Panginoon. Yun ang altar. Kasi doon sa altar na yun, doon bumababa yung apoy niya. Mamaya pag-usapan natin yan. Okay. Saan ba tayo minimit ng Lord? Ready kayo kung saan? Sabi sa Revelation, si Lord, si Jesus, kumakatok sa puso mo. Pag pagbubuksan mo siya, siya ay papasok sa puso mo at magdadine. Anong Tagalog ng magdadine? Makikikain. Pastor, literal makikikain si Lord. Hindi ang ibig ko sabihin nun, ang Panginoon, lagi kumakatok sa puso natin. Kung pagbubuksan mo siya, kasamahan ka niya sa buhay mo. So, may tanong ako dito. Sino dito pinagbuksan na si Jesus sa puso niya? Tanongin mo nga yan. Tanongin yung katabi mo, si Jesus ba sa puso mo na? Okay? Paano mapapatunayan ko si Jesus? Very basic. Paano mapapatunayan pag si Jesus na sa puso mo? Simple lang. Pag binuksan ko yung puso mo, sino makikita dyan? Yan. Okay? Operahan natin yan. Buksan natin. Pastor, makikita mo dito, heart valve, red blood cells. Di ba? Hindi. Seryoso. Pag binuksan ko yung puso mo at papabuksan mo yung puso na yan, sigurado ka ba nandiyan si Jesus? Kasi, kahit magtataas ka ng kamay dito, kahit magtatalon, magsisigaw. Ang Diyos lang nakakaalam ng tunay na lagay ng puso natin. Wala, hindi katabi mo, hindi ako, kundi Diyos lang. So, Diyos lang din na nakakaalam. Kung seryoso ka, kung nagloloko ka, ay, lolokohin ko sila, kunyari, tatas ako ng kamay. Makikita ako, kunyari. Ang Diyos lang ang nakakaalam. So, sa Diyos ka mananagot. Hindi po sa amin. Agree ba kaya? So, establish natin na yung heart natin, yung altar. Ang question is, kukunin ko doon, kamusta ang puso? Yan. Okay, yan. Ready? Okay, usapang puso tayo. Kamusta ang puso mo? Kumakatok ang Panginoon. Sabi niya, anak, papasok. Pinapasok ko na dami. Pinagsarang muli ng pinto. Well, basta paano kung ginawa yun? Simple lang, tanong kita. Dati excited ka mag-pray. Nag-pray ka pa ba ngayon? Excited pa ba? O sa pilitan? Aray ko. Okay. Dati excited ka magbasa ng Bible. Nagbabasa ka pa ba ng Bible? O sa pilitan? Ano sa pilitan, pastor? Alam mo yung, ay, basa. Alam mo yung, ay, hindi ko na naiintindihan sa pilitan. Okay, excited ka ba pumunta sa church? O kailangan hilain mo yung sarili mo para pumunta sa church? Di ba? Basta na rin ko sabihin, sa mga first timer po, ganito po yan. Ngayon po nandito kayong araw na to, gusto ko po sabihin sa inyo, simula sa araw na to, kung first time yung matin dito, simula sa araw na to, nagbago ng buhay nyo. Kasi mahal kayo ng kaibigan nyo na nagdala sa inyo dito. Okay? Kasi may pakailan siya sa inyo. Ayaw niya nakikita kayo napapahama, ganyan buhay mo. Sa loob niya, gusto niyang ipakilala sa iyo, o iparana sa iyo sa kahit munting paraan, kung ano yung naranasan niya ang pagmamahal galing sa Lord. So, ginagawa natin yun, when we bring our friends to Jesus, to the church, actually, pinaparamdam natin sa kanila, hey, ganito ko naramdaman yung love ng Lord. At gusto ko maramdaman mo rin kung ano yung naramdaman ko. Nagigets ba? Okay. Ngayon, simula sa araw na to, at pag seryoso ka ng desisyon sa araw na to na gusto mo si Lord, si Jesus ang Lord mo, magkakaroon ka ng excitement. Pakisabi nga salitang excitement. Excitement. Magkakaroon ng excitement. Excitement kasi promise ng Lord, hindi kita iiwan. Okay, yes Lord! Amen! 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 Di ba? Excited ka. Tuwing sino ito na natuwa dun sa praise and worship natin kanina, di ba? Ang saya, yay! Amen! Amen! Try mong kumantantahin niya na may nagawa kang kasalanan. Baka amen ka kaya? Baka hindi mo mapalakpak yung baka mamaya siya, kakagano ka lang.
Sino doon nung nag-worship ka, nakaganyan ka lang? Diba? Yung beses pumunta dito, wala ka pa kailan. Kasi, bahala kayo sa buhay ko. Bahala kayo sa buhay niyo. Basta ako, dito lang ako. Dito lang ako, bahala kayo. Diba? So, dito to. Kasi minsan, pero habang tumatagal ka, hindi mo alam sa loob mo, nararamdaman mo na parang gusto mo kumanta. Gusto mo pumulak pa. Gusto mong itaas. Sa simula, okay lang yan. Naiilang ka, na-OA ka, parang ang OA naman katabi mo, okay lang yan. Diba doon, drama nito, umiiyak yung katabi mo, diba? Okay lang yan, okay lang. Ano ba yan? Biglang lumuhod yung katabi mo, diba? Okay lang yan. Bakit? Kasi, kay Lord, gusto ng Lord yung tinatawag na expressive worship. Expressive worship. Try mo sige, sample. Harap ka ng partner mo. Try mo mag-express sa kanya. Ng masaya. O, paano ma-express masaya ka? Ayun, ganyan, di ba? Okay. O, di ba? Okay, try mo iparamdam sa kanya na masaya ka without any expression. Sabi mo na sa akin, masaya ako. Tapos, nakasimangot ka, maniwala kaya. Di ba? Okay. So, minsan, during worship, nagkakaroon ng expressive worship. Minsan okay na talaga, minsan sobrang expressive worship, di ba? Tinataas yung kamay, gumagano, walang makialam kung sino mahampas. May ganun, nakahampas na yung katabi, di ba? Normal yan. So exciting. Kasi bagong relationship kay Lord eh. Anything na bago, any relationship na bago, exciting talaga yan. Sweet. Kahit na mag-asawa, sweet yan, nasimula. Diba? Sweet yan nasimula. Honeymoon, mga isang buwan, 2 buwan, 3 buwan. Oy, wala pa akong asawa, ha? Ano ko lang. Binarnig ko lang. Okay, sweet yan. As in, sweet, nagbe-breakfast in bed, di ba? Nagluluto, di ba? Sweet, pinaglalaba, and so on and so forth. Di ba? Nag-aagawa pa. Ako na sa labas, hindi ako na. Di ba? Nag-aagawa. Kasi may apoy pa eh. Ito nga, i-relate natin. Kasi may apoy eh. Yung apoy, simbolo yun ng passion. May apoy, nag-aapoy eh. Nararamdaman niyo yung init ng love. Nararamdaman niyo yung init ng romance. Nararamdaman niyo yung init ng hey, importante ka sa akin, importante ako sa iyo. Tama mali? Okay, totoo yan. Pero subukan niyo. Lumipas ang 10 taon. Lumipas ang 10 taon. Alam niyo kung ano nang usapan yan? Hindi, totoo. Based na sa observation ko, again, di ba ako may asawa? Okay. Basta, okay, after 10 years, diba, yung tipo, ay, yung breakfast in bed, bahala ka dyan, magluto ka dyan, bahala ka sa buhay mo. Oy, trip mo, laban mo. Pwede na. Pastor, ano ba ito sa church ba? Oo, bakit? Hindi naman bad word yun ah. Pero ang bottom, tapos biglang tawag dito, yung tipo, dear, susunduin mo ako. Hindi, bahala ka puwito mag-isa, di ba? May nanonood sine, may barkada. Dito lang. There's this shift of transformation ng relationship from being sobrang passionate into being cold. Bakit nangyayari yun? Kasi maraming factor. Maraming factor. Totoo mali. Obserbahan niyo ng mga magulang niyo. And if yung magulang niyo ay sweet pa rin hanggang sa panahon na to, saludo ako. Saludo ako. Kung sweet sila. Sino dito? Kinesi dito yung mga kamay. Kinesi dito yung mga magulang niyo sweet pa rin hanggang sa panahon na to. Para nagbibinat ang kamatis, di ba? Ganon. Teenager. Dito ba? Yung sobrang sweet. O, palakpakan naman natin yun, di ba? Appreciate niyo yan. So, ano ibig sabihin yun? Pero sa mga hindi na sweet yung magulang, naniniwala ba kayo kayang gawin ng Lord sweet ko yan? Di ba? Ano ibig sabihin ng pastor? Tanungin niyo sila. Yung mga hindi na sweet, tanungin niyo sila dati. Ma, pa, dati ba sweet kayo? Di ba? Tingnan niyo, ano sagot? Alangan naman nagkatuluyan sila, si busy nito sa sweetness. So, ano ibig sabihin nun? Anong relate nun sa apoy, sa altar, apoy? Ganun din. Yung relationship natin sa Panginoon, mainit yan sa simula. Masarap, exciting, masarap mag-pray, masarap pumunta ng church, masarap mag-worship, galing ka ng youth camp, worship ka, galing ka ng party, worship ka, na-encounter mo si Lord, worship ka. Amen? After 1 year,
Pastor, gusto ko nang umalis. Ayoko na. Hindi ko na feel mag-worship. Hindi na ako tatayo sa harap. Meron namang ibang kakanta eh. Ganon. Sa mga hindi po nakaka-relate, yung mga part niya ng worship team, maraming ganon. O sige, sabihin natin, yung mga nakaupo na lang po dyan. Pupunta ka ng church? Hindi, marami akong labahin. Yung ayaw mo maglaba, sabihin ni Jesus, ayaw mo siya maglaba mag-isa. Hindi, joke lang. Akin yung version na yan. Okay. Ano ibig sabihin? Dumating yung time, tinatamad ka na. Dumating yung time, yung excited mo nawala, napalitan ng katamaran. Bakit? Sinong aamin nangyayari yun? Diba? Na yung, grabe, sarap mag-worship. Ay, sarap mag-worship. Worship na naman, Sunday na naman. Diba? Alam mo yan? Punta na naman akong church. Tama mali? Bible study na naman. Hindi. Tama mali? Nangyayari. Bakit? Kasi, sabihin mo sa katabi mo, ikaw ba yun? Ikaw ba yun? Kasi lumalamig. Ang uling. Okay, tingnan niyo to. Ang uling, pag hindi mo pinaypayan, kahit gaano kabagayan, kung walang hangin, ano mangyayari? Mawawala yung nagabla. Ganun din ang relationship natin kay Lord. Yung init ang pagmamahal natin sa Kanya, kung hindi natin iingatan, mawawalan, maglalamig. Yung sinabi mo hindi mo nang gagawin at hindi mo na ginagawa dati, magugulat ka na lang, ginagawa mo na naman. At mas worse. Pastor, sinubok ko yung pagmumura ko, ibig sabihin pagmumura ulit ako. Pag hindi mo iningatan yung pagmamahal mo kay Lord, mangyayari yun. Nangyari yun. Marami ako nakitang ganun. Hindi porke nandito ka ngayon, after 10 years, nandito ka pa rin. Baka may dumaan ng Piolo Pascual dyan, mga girls, di ba? May dumaan Piolo Pascual. Sino ba? Sino ba gusto nyo? Si Empoy daw. Hoy, may dumaan dyan, ang gwapo. Sa mga lalaki, di ba ang maganda? May tanong ako, nandito ka pa rin kaya? Nandito ka pa lang daw eh. Nandito ka pa rin kaya? Di ba? Yung mga yung mga senior high school, nandito pa rin kaya kayo? Yung mga mga working, nandito pa rin kaya kayo? Di ba? Sigurado kayo? Di ba sabi sa'yo, bibigay ko sa'yo bitumin, bibigay ko sa'yo yung alak, bibigay ko sa'yo alak, bibigay ko sa'yo yung bundok, so. Di ba? Honestly speaking, minsan kasi, marami ako nakitang ganito, as in sobrang dami. Sobrang active sa church, yun yung nag-aaral. Worship, nag-i-invite ang buong classroom, ang dami nila as in. Nagsimula akong trabaho, wala. Ano nangyari? Or, mas maganda ito, napaka-active. Sobrang grabe, in love kay Lord. Araw-araw nagdi-devotion. Pag check mo yung kanyang, ano yung devotion? Sinusulat mo, nagbabasa ng Bible kasi sinusulat mo, kung ano natutunan mo. Araw-araw. Araw-araw, walang mintis. 365 days, walang mintis. Araw-araw. Minanligaw. Dahil. Sinusulatan. Araw-araw sinusulatan yung boyfriend, yung devotion, hindi. Ano yung sabihin? Tingnan mo yung katabi mo. Ikaw ba yun? Sa mga working, di ba? Araw-araw, di ba? Nagpipray, nag-work na, naging busy sa work, hindi busy kay Lord. Yung 5 minutes, sayang oras. Mali. Aray ko, dami tinamaan. Di ba? Ano na eh? Team building is greater than God. Business is greater than God. Ganun ang title mo. Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin, mas importante na yung ginagawa mo na nag-uupos ng oras mo kaysa mag-spend ka ng oras sa Lord. Hindi. Kasabihin sa inyo, kung may gagawin ka sa araw mo, lagyan mo at gawin mo pinaka-priority ang oras mo sa Panginoon, sasabihin ko sa iyo, lahat ng oras mo sa araw na yun, magiging maayos. Kaya ka na-overwhelm sa business kasi wala kang oras doon sa kaya mag-ayos ng oras mo. Feeling mo kasi taga-ubos ng oras. Sayang. Amen ba? Sabi mo sa katabi ko, aray. Okay. Ngayon, so may natutunan kayo? So ano nangyayari? Nawawala yung apoy. Kung hindi natin hayaan, pero sabi ko sa Leviticus
huwag mong hayaan yung apoy sa altar mo ay mamatay. Ano ibig sabihin mo? Huwag mong hayaan yung apoy mo ng pagmamahal sa Panginoon sa puso mo mamatay. Huwag mong hayaan, sabi mo sa kapatid mo, huwag mong hayaan. Huwag mong hayaan. Huwag mong hayaan. Keep the fire burning. Okay? Sa English, keep the fire burning. So, ang title ng message ko sa araw na to ay Rekindling the Fire. Or Tagalog, ano yan? Paapuyin muli. Yan, okay. Sino ito handang mag-apoy muli sa Panginoon? Pastor, ang lalamig na ako kay Lord. Or kung hindi ka pa nag-aapoy sa Panginoon, sabihin sa katabi mo, panahon na. Panahon na. Okay. So, ang prayer ko, sa hapon na to, bigyan niyo lang ako, hanggang ano lang tayo, mga siguro mga 30 minutes lang. Okay. Bigyan niyo ako ng sandaling panahon, tuturo ko lang mabilis to, kasi ang purpose ko sa hapon na to, bawat isa sa atin mag-apoy sa Lord, na hindi ka uuwi, na pumasok ka dito, nang lalamig ka, dapat paglabas mo dito, maapoy ka na. Amen ba? But of course, hindi nagtatapos siya dito. Ang tunay na deal, alam mo saan? Pagka-uwi mo. Anong gagawin mo? Bible TV. Yan. Bible Facebook. Ito, kwento ko lang yung kanina, inanood ng tawag dito, pinanood namin. Pero para sa mga hindi po nakarinig. Okay, ano mas mahalaga? O yung mga nakanood, huwag kayo maingay yan. Okay, ano mas mahalaga? Cellphone, Bible. Sa mga nakanood, huwag niyo na ikwento. Okay. Sa mga ano mas mahalaga? Bible, cellphone. Hindi. Yung walang Bible app. Yung talagang lang. Cellphone, Bible. Yung totoo. Lahat ng cellphone, nasa kamay. Maging honest naman kayo. Okay. Dito sinasabi hindi mahalaga yung Bible, nasa kamay. Pag-uusap tayo. Okay, tanong ko, ano mas mahalaga? Bible, cellphone. Madali lang yan. Ano nagbabago ng buhay? Okay. For the sake of argument, sabihin natin lahat, mas mahalaga Bible. Alam mo bakit? Ang Bible kasi kaya pag-uwi ng buhay mo. Ang cellphone kaya patayin ang buhay mo. Diba? Hindi, totoo. Ngayon, sabi nila pag umorder ka, tapos kailangan mo reserve ng upuan, anong iniiwan mo? Cellphone, Bible. Ano iniiwan mo? Bakit? Kala mo, di ba? So, ba't mo iniiwan yung Bible? So, ibig sabihin, okay lang mawala sa iyo yung Bible. Pero yung cellphone, hindi. O kaya, di ba, pag naiwan mo, ay, pagkagising mo sa umaga, ito, hindi na kanina pinakita, pagkagising mo sa umaga, ano naman tinitingnan? Bible, cellphone. Di ba? Pag sino dito, kaya mo mapakali ng isang buong 24 hours na iwan mo yung cellphone mo sa bahay nyo. 24 hours. O, yung 24 hours. Mga tumay dito eh. 1 week, wala ka cellphone. Asa kamay? Okay ka lang. Eh, eto, may tanong ako. 1 week, wala kang Bible. Ay, okay lang, Pastor. Okay lang. Ano? Pastor, exactly. Doon nakikita kung ano yung pinapahalagahan natin. Yung Bible, Word of God. Ang cellphone, word mo lang. Yung Bible, nagbabago ng buhay. Yung cellphone, hindi. Yung Bible, kaya kang i-encourage. Sa cellphone, kung wala nagte-text sa'yo, discourage ka. Tama, mali. Diba? Yung Bible, hindi mo na kailangan i-recharge. Basahin mo, ikaw yung na-recharge. Yung cellphone, kailangan mo i-recharge. Pag hindi na-recharge sa empty bat, naiinis ka, na-frustrate ka, nagwawala ka, mood swing ka na. Tama, mali. Sabi mo sa katabi mo, aray. So, ano sabihin nun? Doon pa lang, nakikita na kung paano natin pinapahalagahan ang Panginoon. And minsan, nawawala ni apoy natin. Diba? Mag-worship tayo dito. Kumakanta kanina, tagal naman ang kantahan. Diba? Tagal naman. Di pa ba uupo? Bira. Diba? Tagal naman. Okay, aminan tayo dito, tayo na naman, mag-aminan tayo dito, di ba? Wala naman, dali na kalinganan, di ba? Wala naman babawal. Connection po mga kapatid, pag nag-worship po, pwede kayo maupo, wala po nagbabawal sa inyo kung yun ang worship mo. Okay, wala pa kayo naman, sabi sa katabi mo, pwede yun, okay?
Kaso na, syempre na mahihiya ka lahat, nakatayo eh. Di ba? Ngayon, ang mangyayari, during that time na parang tagal na tagal, boring na boring ka na, tagal ng worship, sa concert na eh, pinapaupo na kayo, di ba? Ayaw niyo po yung mga K-pop fans na yun, di ba? Sigaw pa kayo, sigaw pa. Di ba? Hindi totoo, paus na, wala nang boses, lang, di ba? Totoo. Hindi, tama mali. Tama mali. Di ba? Pero kay Lord, ayan, palakpakan natin ng Panginoon, 5 seconds. Woo! Tagal naman. May inuurasan mo pa, 5 seconds lang. Di totoo. Honestly, tama mali. Doon nakikita yung apoy na meron tayo sa Panginoon. So, tanongin mo yung katabi mo, kamusta altar mo? Kamusta altar mo, di ba? Kamusta altar mo? Nag-a-active ka ba? So, parang ang dami pinasama ko. So, that is what I realized this week. Kasi kahit ako po, naranasan ko manlamig. Kahit ako po, minsan, lalo na pag naglilingkod ka sa Lord, mararanasan mo paano manlamig, mararanasan mo paano, feeling mo parang hindi mo na maramdaman si Lord, parang tinatawad ka na, naboboringan ka na, mararanasan mo yan, normal kasi yan eh. Kasi tao ka. Pero, hindi ibig sabihin, ikaw yun. Anong ibig sabihin? Hindi porke, nanlamig ka na ngayon, forever ka naman lalamig. Sabi mo sa akin, may pag-asa. May pag-asa. Pero kung na mag-decide, ano kayong mag-decide? Pakibuksan mo sa, kay ano. May kwento tayo kay Elijah. Sa 1 Kings chapter 18, verse 30 to 39, hindi ko na babasahin nyo lang sa bahay nyo for assignment. Okay. Meron ditong kwento kung saan hinamon ni Elias, ni Elijah, yung mga propeta ni Baal. Yung propeta na yun, may dalawang Diyos kasi sa panahon na yan, yung Diyos ng Israel at yung Diyos si Baal, yung Diyos-Diyosan. At naglilingkod sila doon sa Diyos ni Baal. Ngayon, sabi niya, maghamon na tayo. Yung Diyos na sumagot ng panalangin natin at tupukin yung sakripisyo, tulad na sinabi ko kanina, sa panahon nila, pag ikaw mag-worship, kailangan may sacrifice. Okay. Yung Diyos na sumagot sa pamagitan ng apoy, siya yung tunay na Diyos. Ngayon, ang ginawa ng mga propeta ni Baal, so pakibasa sa 1 Kings 18, ang ginawa niya, buong maghapon sila, nagsisigaw, nagsasayaw, dumating yung time na sinusugatan nila yung sarili ng mga katawan para sagutin yung panalangin nila. Pero may buwababang apoy galing sa langit, wala. Actually, inaano pa sila eh. Hinamak ng Tagalog ng mak. Inaasar pa sila ni Elijah. Sinasabi sa kanila ni Elijah, baka tunog, lakasan niyo pa. Baka nagsisiya, hindi, totoo to baka, nilililig niya yung sarili niya. In short, baka nagsisiya. Pero yung term talaga doon, baka, alam niyo na yan. Yung talaga yung term doon. Ginagano, baka nature's call. Di ba? Baka hindi pa tapos, lakasan niyo pa, sayawan niyo pa. Maghapon nagsarasayaw yung mga propeta ni Baal, walang sumagot. Maghapon. Then, si Elijah na. Nung si Elijah na, sabi niya sa verse 13, nagsalita si Elias sa lahat ng tao, lumapit kayo sa akin. At nagsilapit ang mga tao sa kanya. At ang una-una yung ginawa, inayos niya ang altar ng Panginoon na nag-iba. Nandun kasi sila sa isang bundok, ang pangalan ng bundok Carmel. At doon sa bundok Carmel, pagbabasahin niyo sa Bible, they offer sacrifice in high places. Sa panahon na yun. Bakit high places? Kasi malapit sa langit. So, paniwala nila ng panahon na yun, mas mataas ang offering, mas malapit sa Panginoon. So, umaakit talaga sila ng bundok, literal, para mag-offer ng sacrifice sa kanino? Kay Lord. So, pero sa panahon na to, kasi hindi na sumasamba yung mga tao sa tunay na Diyos ng Israel, sinabi nila na napabayaan yung tinatawag na altar. At dahil napabayaan yung tinatawag na altar, anything na napabayaan, agree kayo, sabihin sa akin kung mali ako, anything na napapabayaan, nasisira. Tama mali? Tinumay ka tabi mo. Napabayaan niya ba sarili niya? Hindi daw, di ba?
try mo. Try mo, pabayaan mo sarili mo. Huwag ka maligo sa taon. Diba? O sabihin natin, isang araw lang. Huwag ka mag-toothbrush, huwag ka mag-deodorant. Okay. Isang araw, hindi, isang araw. Kaya pa yan eh. Mga 3 days. Tapos kumain ka ng mga bawang. Bawang, sibuyas, manghang. Sige, tingnan nyo ano mangyayari. Okay. Ngayon, ano ibig sabihin? Anything na napapabayaan, nasisira. At ang altar, sa panahon na to, napabayaan, kaya nasira. Ang altar sa puso natin, na binuo ng Lord, pag pinabayaan mo, masisira. Ano ibig sabihin masisira? Pupunta ka ng church, worship ka, active ka, so on so forth. Bakit ka nawala? May tanong ako. Baka napabayaan. Tingnan mo sa katabi mo, sabihin mo sa katabi mo, huwag mo pabayaan. Huwag mo pabayaan, diba? Pabayaan. Ngayon, ang unang-una nilang ginawa, ni Elijah, number 1, kung gusto mo mag-apoy ulit sa Panginoon, di ayusin mo yung nasira. Repair the altar. Okay, repair the altar. Question ako, paano i-repair yung altar? Simple lang, gawin mo yung dati mong ginagawa. Hindi mo feel magbasa ng Bible, pero ng Bible. Hindi mo feel magbasa ng, ito, example. Itong Bible na to, nung binigay ko sa kanya to, buhay pa to, maganda pa itsura nito. Yan, ito, gutay-gutay na, ganyan. May tanong ako, pag kayo ba binigyan ko ng Bible, tapos after 3 years, ano na itsura? Ganito ba? O, uy, parang bago ha. Uy, wala man lang mark. Ang Bible na gutay-gutay, Bible na ginagamit. Ang Bible na maayos, Bible na pan-display. Ang nagbabago ng buhay, ito. Pastor, bakit ito pinopromote ko, hindi Bible app? Alam niyo bakit? Yung Bible app, nasa Bible app mo na nga lang, cellphone mo nga, hindi pa mabasa, ito pa kaya. Amen ba? So ngayon, dumating yung time na gusto mo ayusin yung apoy mo, gusto mo mag-apoy ulit sa Panginoon, hindi gawin mo to. At okay, sabihin natin, gusto mo magkaroon ng fire kay Lord, gawin mo to. Hindi mo feel magbasa ng Bible, magbasa ka ng Bible. Basta hindi ko nga feel. Hindi natin pinag-uusapan yung feelings. Sabi mo sa katabi mo, hindi pinag-uusapan yung feelings. Hindi pa laman ang pinag-uusapan natin. Okay. Biro yun, okay? Okay. Ngayon, hindi mo pwedeng hayaan ang emosyon mo magdikta ng bawat action mo. Tama. Kasi kung hahayaan mo ang emosyon mo magdidikta ng lahat ng action mo, mapapahamak ka. Try mo. O sige, sampulan natin. Okay, sampulan natin. Feel mo tumalon dito. Tatalon ka? Tatalon ka? Diba? Feel mo magalit sa katabi mo. Magagalit ka? Feel mo umabsent bukas. Hindi ko feel umabsent bukas. Ano talon? Beneficial ba? Diba? Yan. Feel mo maging tamad sa loob ng isang buwan sa bahay nyo. Ano mangyayari? War. Diba? War. So, ibig sabihin, kung hayaan mo yung feeling mo, diktahan ang bawat action mo, magkakagulo. Magkakaroon ng hindi magandang pangyayari. So, kung hindi mo feel, pagbasa ng Bible, magbasa ka lang. Pastor, wala akong naiintindihan. Kahit na, magbasa ka. Hindi mo feel, wala akong pakialam kung feel mo man o hindi. Alam bakit? Kasi the more you read yung word ng God, kahit hindi mo siya feel, kahit hindi mo siya, as in hindi mo siya tama, as you read this, darating ang time, biglang may mababasa kang Bible verse, hindi ko alam kung saan, biglang parang pana, tatamaan ka na lang, at biglang magigising ka na lang. Magigising ka na lang sa katotohanan na, hey, ayoko nito, gusto ko bumahan. Diba? Example, ang problema mo, merong isang satanista. Sabi niya, satanista to may satanista, ayaw niya hindi siya naniwala sa Biblia, pero naniwala sa demonyo, nag-worship sa demonyo. So, sa araw, sabi niya, gusto niya depress siya. Depress, alilito.
Tapos, meron siyang narinig na preacher sa radyo at ang sinabi, si Jesus yung daan, katotohanan at buhay. Just the way, the truth, and the life. Narinig niya yun. No, ang ginawa niya, binasa niya yung Bible, kumuha siya ng Biblia at patuloy niya binasa yung Bible. At sabi niya, ano ang ibig sabihin na si Jesus ang daan, katotohanan at buhay? At patuloy niya, pinag-aralan niya. Satanista to Alam niyo ba itong satanista na to? Naging pastor. Ano ibig sabihin? Kasi hindi niya feel. Hindi niya feel basahin yung Bible. Pero dahil na-curious siya doon sa ano yung verse na yun, kababasa niya, biglang tinamaan siya ng salita. Alam mo bakit? Kasi ang Biblia parang ng espada. May kakayanan itong pagbuhay ng buhay mo. At kahit ayaw mo, pag pinakita nito ang tunay na kalagayan ng puso mo, masasaktan ka. Pero maganda yung sakit na yun. Dahil bakit? Kasi yung sakit na yun, nag-aayos ang buhay. Amen ba? So palapakan nga natin ang Lord doon. Kaya ang question ko, kung alam mo na may gamot sa sakit mo, hindi mo ba iiinumin? Kung alam mong gagawin,